Nasa atin pong linya si Engineer Rosendo Soc. Siya po ang chairman ng Agricultural Group na SINAG. Magandang umaga po sa inyo, Sir Sendo. Si Sander po ito. Sander, magandang umaga sa lahat. Opo. Sir, una ko hong itatanong, sa inyo pong pagtaya, although masyado pa namang maaga, pero ito hong nangyaring pag-atake ng yung giyera po sa pagitan ng Israel at ng Iran, may effect ho ba yan sa ating mga agricultural products and prices? Yeah, of course, may epekto. No? Yung first is yung fuel. Alam naman natin from start ng pagtanim up to finish, gumagamit ng fuel yan. So, yung traktora, yung itong mga transport ng pataba, no? And up to yung pag-harvest, lahat yan, patubig, lahat yan kailangan ng langis. So, apektado talaga yung production niyan. And of course, yung pagtaas niyan, apektado dun sa inputs and everything. Okay. So, kailangan ho bang may gawin ng pamahalaan para ito po ay hindi mangyari? Yun ang malaking problema natin dahil international yan no? Global problem yan kung yung pagtaas lang langis. Siguro yun dapat pag-aralan mabuti ng government kung paano gagawin para at least matulungan ang ating local producer. Opo. Kung kayo po ang kukonsultahin ng pamahalaan ng Department of Agriculture, ano ho yung mga posibleng parang mitigating o para ho maibsan yun hong negatibong epekto ng giyera po sa gitnang silangan? Yeah, ang ano niyan is ang inaano natin is dapat yung production, yung fuel dapat may special sa atin mga producers na magsasaka, no? And subsidy siguro ang kailangan dun talaga. And yung hinihingi kasi natin na yung ibat or bawasan yung hindi pwede, ayaw ng government. Yung excise tax po? Yes, so ang kailangan talaga kung hindi kaya ng government yan is yung subsidy sa fuel, sa mga magsasaka. Mm-hmm. Kung magkakaroon po ng amyenda sa oil deregulation law, maisasuggest nyo po ba ito o parang suntok sa buwan din? Yung economic team kasi ang hirap kausap lalo yung si Balisacan, no? Si Secretary Balisacan. Hindi namin nakikitang may pag-asa sa administrasyon ngayon kung nandyan si Secretary Balisacan. Ganun ho ka direct to the point, ganun po ka straight to the point ang inyo pong sagot dyan. Bakit po hinaharang po ba niya yung mga recommendations from your group? Hindi lang sa ating group, no? Yung para sa local production talaga wala silang wala silang viewpoint, no, doon sa local production. Ang inaano nila is ang computation kasi nila is stable computation, pero yung actual ground computation hindi nila ginagawa yan. Kagaya yung mga taripa na binaba dati, di ba? Yung sa port, sa bigas. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yung retail, hindi naman sumusunod dun sa ginagawa. So, ang sinasabi natin, dapat pumunta talaga sa ground and malaman yung situation. Kasi yung sinasabi ni Presidente na value chain, di ba? Yung from production to retail, hindi naman yun ang target ng NEDA, ng DepEd. Hindi yun ang pinapansin. So, yun ang isang dapat ayusin. Baka kailangan tanggalin si Balisacan.
Opo, kasi kung ang kanyang response po sir ay kumbaga po medyo sinasalag po yung kagaya ng pagtanggal sa EVAT, yung iba pang mga possible na economic repercussion, baka dahil ho siya po ay isang ekonomista at meron pong doctorate degree. At yun po yung kanyang nakikita, yun po yung kanilang pag-aaralan. Kung kanilang pag-aaralan, baka magkaroon po ng negatibong epekto sa ating ekonomiya naman. Ang problema hindi nakatulong yung pag-adjust ng taripa for example yung sa bigas binaba yung tariff from 35 to 15 to 15%. Pero yung impact naman lumaki yung import. Maski ang USDA sinabi na sa broadcast na pag binaba yung taripa lalong lalaki yung pagpasok ng importation. Ang nangyari is yung local production bumagsak, hindi nagtanim yung iba. So ang mangyayari yung dapat na lumaki yung production natin dito is liliit, no? At tapos yung karne ng baboy, for example, yung EO na linabas din, binaba yung dapat bumalik na sa 30% to 40, 15. Pero kung makita natin yung karne ng baboy for the past year, hindi naman bumaba yung presyo dun sa retail, di ba? So yun ang mga policy na dapat tutukan na hindi natupad yung commitment ng dating NEDA and ngayon DepEd na. Opo. Engineer Rosendo, so nitong mga nakarang araw meron akong nakitang mga picture ng ilang mga magsasaka na yung kanila pong kamatis itinatapon na lang sa Nueva Vizcaya. Bakit ho ganun? Yeah, yun ang malaking problema natin, no. Sinabi ko na nung 2 months ago pa. Last year pa. Last year na sinabi natin na ang problema yung susunod na harvest sabay-sabay na naman and babagsak na ang presyo, no. So yun and ang malaking problema natin hindi lang dun sa kamatis, yung sibuyas, yung farm gate bagsak, yung karne ng baboy, farm gate bagsak. So hindi natututukan talaga, no. And ang sibuyas, for example, below production cost din kagaya ng kamatis, no. Yung kamatis nasa 8 to 10 pesos, di ba? Yung sibuyas sa farm gate nasa 25 to 30. Yun ang malaking problema. Lugi na naman yung mga magsasaka natin. Ang problema ngayon, pati yung karneng baboy, yung mga hog raiser, production nila is nasa 180 ang break-even. Ang presyo ng karneng baboy ngayon sa itong farm gate price nasa 160, di ba? Pero magkano yun pagdating sa palengke? At 330 pa rin, di ba? Hindi nagbago. Hindi nagbago, baski bubaba yung farm gate. Yan ang inaano natin, yung problema hindi na nasusundan. So sabi natin, dapat yung mga tariff na kailangan ibalik, no, sa original, kailangan ibalik na kasi the more you import, baback out yung local. Suma total, lilit yung atin local production, lalaki yung import, palabas yung dolyar natin, and mababawasan ang atin local. Opo. Ano ho ang pwedeng gawin kung nabanggit po ninyo na yung halimbawa sa kamatis po, sabay-sabay tayong nagtatanim at nag-harvest, ano hong pwedeng gawin? At ano hong intervention ang dapat na aksyon ng pamahalaan? Wala talagang kayang gawin ng government kung harvest na hindi na nakita naman natin last year yung bigas, di ba? Sabay-sabay din. Sabay-sabay rin ang presyo bumagsak na
below cost din. So wala rin nangyari, no, yung budget ng government hindi naman kayang bilhin. So ang kailangan talaga yung planning ng pagtanim, no. Kailangan ayusin 'yan, and of course yung sa ground magdagdag ng siguro ito is may i-amenda na batas kasi yung sa Opo. ground wala na ang Department of Agriculture na agriculturist. Dati kasi ang agriculturist is controlled by Department of Agriculture. Ngayon nasa local government yun. So yung pagtanim talagang hirap na monitor ng DA yan. Pero ang sa tingin natin na action talaga is dapat kung kagaya ng sibuyas may local tayong production, yung import huwag lumaki, no. And kagaya itong karneng baboy, for example, last year kasi ang pinasok natin almost 853 Metric tons? million kilos, no. Kilos. Oo, ang dapat na ipasok lang is 550 million kilos. So flooded, almost ang sobra is 330 million kilos. So flooded ang imported. So ang mangyayari niyan, yung local magsusurrender yun na naman kasi below cost yung presyo. Yung landed kasi ng imported sa 80 to 120 lang, pero ang bentahan pa rin 330. Oo, ganun Diba? pa rin. Opo. Ganun pa rin, pero dapat kung may local production tayo dapat tutukan yung local production, tulungan ng ating mga local producers para at least hindi matamaan, hindi mag-back out. Tuloy-tuloy yung local production. Opo. Engineer Rosendo, so baka meron pa ho kayong panghuling mga mensahe na nais po ninyong marinig ng ating mga kababayan o ng gobyerno? Yeah, ang kailangan talaga natin is tutukan yung local produce natin, no. Importante yung local produce tuloy-tuloy. Nakita naman natin na pagka may gera yan kung itataas ng other countries yung produkto nila, wala tayong control. So importante niyan is lumawak pa rin ang local production natin, and tutukan ang ating magsasaka. Yung tulong dapat tuloy-tuloy para hindi ma-disrupt yung ating local production. Maraming salamat po, Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Agriculture Group na SINAG. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Magandang umaga.